Okay. Pag-usapan na natin itong si Congressman Paulo Duterte ay nagsalita o nagbanta dito sa mga 54 na mga congressman na bumoto ng impeachment complaint laban dito kay Vice President Inday Sara Duterte. At itong kanyang statement ni Congressman Paulo, pinost niya sa kanyang Facebook at nabasa ko, sobrang grabe po ang kanyang pinost at babasahin ko dito ngayon sa ating vlog at ipaliwanag natin ng bahagya. Okay? Kasi po etong mga 54 na mga kongresista na sumuporta dito sa impeachment complaint laban kay VP Sara, delikado ang inyong mga political career. Kasi ang taong bayan ay nag-observe lamang sa mga ginagawa ninyo. Okay? Anong ibig kong sabihin? Wala man kami, yung mga constituents, nag-o-observe lang yan. Walang bias man ang taong bayan. Kung ano ang nakikita nila, susundin nila ang kanilang puso. Diba? Kaya itong babasahin ko patungkol dito sa impeachment ni VP Sara, tama itong sinabi ni Congressman Paulo Duterte. At pinuri pa nga niya itong si Congressman Suntay na nag-iisa na lang na siya ang sabi na bihira ang tao na kagaya nitong si Congressman Suntay. Matapang at hindi natatakot. Kasi siya lang ang bumoto na hindi dito sa impeachment na ito. Kaya ito mga 54, kahapon nag-vlog ako dyan, akin pong binanggit ang mga pangalan. I-review niyo yung aking vlog kahapon. Nandyan yan sa aking playlist. I-review niyo yung video. Nandoon po ang mga pangalan ng mga bumotong ipa-impeach si VP Sara at ituloy ang impeachment trial. Okay? Heto yung post ni Congressman Paulo Duterte. Ito, matindi ito Babasahin natin By the way, bago natin ipapaliwanag ito, like and share and subscribe sa mga bago pa lang dito. Okay? Para updated kayo. Okay. Ito, pinost po ito, nirepost po ito ni Amy G. Okay? Shout out sa page na yan. Ito po. Lakihan natin para sabay-sabay nating babasahin. Ito po yung post ni, ito yung title. Congressman Polong Duterte slams House move versus VP Sara calls impeachment political weapon. Ito po. Ito, lakihan natin Statement of Representative Paulo Polong Duterte. I take note of the decision of the House Committee on Justice declaring the third and fourth impeachment complaints against Vice President Sara Duterte as sufficient in form and substance. Okay? Meaning to say, nag-oobserba lang itong si Congressman Paulo sa mga galawan ninyo dyan sa House. Okay? Kasi alam mo, hindi naman sa lahat ng bagay nasa itaas kayo. Okay? Kaya, meron ring panahon na yung mga taong nasa ibaba, sila na naman ang nasa itaas, kayo na naman ang bababa. Diba? Kaya, itong si Congressman Paulo, tinake note lang niya. Inoobserbahan niya yung mga taong plastic, inoobserbahan niya yung mga taong walang dangal, yung walang prinsipyo, yung mga walang bayag, inoobserbahan na yan.
At hindi lamang si Congressman Paulo Duterte ang nag-o-observe. Pati taong bayan ay naka-observe dyan. Okay? May araw rin kayong mga 54 na congressman na mapapatalsik kayo sa inyong kinauupuan ngayon. Okay, ito pa. While this development does not come as a surprise, it clearly exposes how certain forces in Congress are willing to weaponize impeachment for political ends rather than uphold fairness and justice. Ito ibig sabihin, hindi na po nagtataka, hindi na po siya nasupresa itong si Kong Paulo, kung majority, isa lang nga ang bumotong ayaw, di ba? 54 against 1. Hindi na nagtaka itong si Kong Paulo. Kasi sabi nila, di umano, dyan sa House of Representatives, mga mukhang pera ang mga tao dyan. Mukhang pera. Grabe. Mga inutil. Alam niyo, sa totoo lang, kayo mga congressman dyan, binuto kayo ng inyong mga constituents para magserbisyo, para gumawa ng batas, para maiahon sa kahirapan ang taong bayan. Hindi kayo dyan nilagay sa inyong mga inuupuan dyan sa kamara para sa pamumulitika. Ginamit nyo ang inyong mga prinsipyo para ihalik sa puwet ni Martin Romualdez. Ang dami dyan. Kasi magkaalyado sila sa politika, kapartido sila, kaya tinutulungan nila kahit mali ang direksyon ng kanilang tinutulungan. Yan ang hirap eh. Kaya hindi na nagtaka itong si Kong Paulo kung talagang iboboto nila na i-impeach si BP Sara. Okay? Ginamit nila ang impeachment complaint o impeachment para gamitin itong sangkapan. Ginamit ito bilang weapon para i-disarm ang kalaban sa politika, at yan po ay nakakahiya. Kaya ba ginamit nyo itong weapon, itong impeachment, kasi hindi nyo kayang talunin si BP Sara? Di ba? Wala kayong bayag. Babae pa ito, kayo mga lalaki dyan. Mga ilan dyan na mga galit at kalaban ni BP Sara, mga kalalaking tao ninyo, kinalaban nyo isang babae, hindi ba kayo nahihiya dyan? Lalaki na ba ang tingin niyo sa sarili na ganyan? Di ba hindi? Di ba? Kalalaki niyong tao, kadambuhala niyong tao, katambaluslos niyong tao, babaeng babae, kinontra ninyo, wino-weaponize nyo, isang babae against many of you? Di ba kayo nahiya dyan? Ano na lang ang sasabihin ng taong bayan dyan? Ano sasabihin? Hindi na kayo nahiya. Di ba? Kaya ang sabi ni Congressman Paulo Duterte, I commend Representative Bong Suntay for standing his ground and refusing to be intimidated or pressured into joining this political exercise. Natutuwa siya kay Suntay kasi si Suntay hindi siya nadala sa pera, hindi siya nadala dyan sa mga party list o kung ano man. In a room where many choose convenience over conviction, he showed that courage and integrity in public service still exist, even if it means standing alone. Palakpakan. Suntay. Congressman Suntay, ang taong bayan ay nasa likod nyo. Huwag kang mag-alala kung walang sumuporta sa inyo dyan sa kamara. Huwag kang mag-alala kung mag-isa ka lang dyan.
pero mas marami ang taong bayan na nakasuporta sa ginagawa mong desisyon. Saludo po kami sa inyo. Ikaw po ay may bayag at may prinsipyong tao. Congressman Suntay. You are being appreciated by Congressman Paulo Duterte at pinatunayan mo, Suntay, na meron pa ring integridad sa ating publikong serbisyo. Meron pa. May hope pa kaming taong bayan na meron pa palang mga government officials na matino ang utak. Okay? Kung nabayrusan na yung mga utak dyan sa kamera, huwag kang magpahawa, Suntay, dahil ikaw ay isang matapang na tao. Hindi ka nahawa dyan sa baho nila. Okay? Ito pa ang sinabi ni Congressman Paulo Duterte. To the 54 others who voted in favor of pushing these complaints forward, kayo mga 54 na mga congressman na walang bayag, remember this, sabi ni Paulo. Political power is temporary. Hindi kayo nananatiling malakas dyan. Meron rin sa inyo, matatanda rin at syempre, hindi na iboboto ng taong bayan. But accountability to the Filipino people is permanent. You may have the numbers today, but history has its way of judging those who abuse their authority. Diba? Kasi po, kung nanalo kayo sa election, kasi padaloy-daloy lang kayo sa sa hangin, nanalo kayo sa partido ninyo, remember that you are serving to the Filipino people. Now, kung nakikita namin kayong sablay ang inyong mga desisyon dyan sa Kamara, taong bayan po ang nagde-decide kung dapat kayong palitan o hindi. Kung tutuusin nga, nagsisisi na ang taong bayan bakit binoto namin kayo, ang mga constituents ninyo. Okay? There will come a time na darating yung panahon na ang taong bayan magde-decide ng bagong leader dahil basura ang mga utak ninyo. Totoo yun. Sabi pa dito, and now that impeachment is being pushed with such urgency, the Filipino people are asking other serious questions. Kasi minamadali nila ang impeachment ni VP Sara. Kung tutusin pa nga, double standards ang sabi ng taong bayan sa kanilang hearing. Kasi yung yung kay Bongbong Marcos na impeachment, insufficient in form kaagad. Pero dito kay VP Sara, sufficient in form. Na mas klaro pang corrupt ang administrasyon kaysa kay VP Sara. Wala nga silang proof dito kay VP Sara. Wala silang ebidensya. Di ba? Gawa-gawa pa yung mga witness tapos tinuloy-tuloy nyo pa ang impeachment. Di ba? Nakakahiya. Pamumulitika. Pamumulitika at its finest talaga. Grabe. Grabing anong tawag yun? Dumi ng politika sa House of Representatives. Ngayon na pinupush nyo ito, merong tanong ang taong bayan. Who among those in Congress and this administration will be investigated and jailed over alleged trillion peso flood control corruption? Who will answer for claims that funds were distributed in luggages? Ito mga maleta. And when will the long-demanded hair follicle drug test be conducted on all members of Congress and the Senate, including mastermind behind
this political circus and his own family. Diba? Kasi, binasura ninyo yung kay Bongbong. Na, hindi nyo ba inisip na dyan po galit ang tao? Ang taong bayan mismo, uminit ang kanilang ulo dito sa flood control anomaly, sa lawak ng korupsyon. Halata, may ebidensya, may picture. Pero ano ginagawa ninyo? Si VP Sara pa rin, impeachment pa rin niya ang inaatupag din niya. Di ba? Bullshit talaga. Oo, totoo. Di ba? Pasintabi na po sa word na ginamit ko. BS talaga. Bakit? Bakit inuuna ninyo ito? Given the argument, let us say, corrupt si VP Sara. May ninakaw siyang pera. Sige. Kung ikukumpara mo dito sa mga ninakaw dito sa flood control, wala sa katiting. Di ba? Hindi ba kayo nahiya dyan, mga taga-kamara? Pera-pera lang ba tayo? Kaya tayong mga Pilipino, nakakahiya po tayo sa ibang bansa. Kaya hindi po tayo umuunlad dahil sa mga ugali ninyo, mga congressman kayong pera lang ang usapan dyan. Kayo yung nagpahirap sa bayan, hindi po ang tao. Kayo po ang nagpahirap, kayo po ang nagpalugmok ng bayan natin. Instead na magtrabaho kayo, gumawa kayo ng batas kung ano ang dapat na itayo natin dito sa bansa natin, bridges, buildings, construction ng mga companies, kung ano man na ikakaunlad natin, wala. Ang inatupag ninyo, impeachment ni VP Sara. Now, sa tingin ninyo, uunlad ba ang bayan yan sa ginagawa ninyo kay VP Sara? Wala. Kaya ang taong bayan, nag-obserba lang yan. Edi syempre, in the next election, alangan naman, iboto pa namin kayo. Kayo mga 54 na mga kongresistang mga bulok ang mga pag-iisip, goodbye sa inyo sa 2028. Dahil ito po yung sinabi ni Congressman Paulo Duterte. There will be a time when the Filipino people will render their verdict. And when that day comes, everyone should be ready to stand by their actions and answer for it before the very people whose voices they ought to represent. Kaming taong bayan ay nakaka-obserba lang sa mga ginagawa ninyo. Kayong 54 na mga dyan, at yung mga pumirma dati sa impeachment ni VP Sara, good luck sa inyo. Hindi namin makakalimutan yung mga pumirma sa 2025. Tapos ngayon namang 2026, kung sino ang mga pumirma dito, hindi namin makakalimutan ito. Itaga namin yan sa aming isipan. Huwag nyong iboto yung mga congressman ninyo. Okay? Grabe ito. Ito'y banta ni Kong Paulo. Kasi kapag si VP Sara ang maging Vice President, ako, sa tingin ko, lilinisin ni VP Sara ang House of Representatives. Lilinisin yan. And aside from Congressman Suntay, meron pang isang congressman na hangang-hanga ako kahit dilawan po itong taong ito Pero at least matino ang utak nito, si Congressman Igay Irice. Kasi pinagbibintangan ngayon si Congressman Irice na dahil raw sa kanya lumalakas si VP Sara. Grabe. Si Congressman Irice walang ginagawang hindi nga niya pinupuri si VP Sara. Hindi nga siya nagpapakitang sumuporta siya kay VP Sara kasi dilawan siya, hindi sila magkapartido. Hindi sila kagrupo.
Oh, nga bakit ngayon pinagbibintangan ninyo si Erice na siya yung dahilan, si Erice yung dahilan na lumalakas si BP Sara? Ito yung rason ni Congressman Erice bakit lumakas si BP Sara. Ito, pakinggan ninyo. Sabi sa akin, Guy, yung mga salita mo nakakapagpalakas kay Sara Duterte. Sabi ko, mali yan. Secretary, ang nagpapalakas kay Duterte ay ang patuloy na mga palpak na polisiya ng Administrasyong Marcos. Sinabi magpapakulong December 15, nagpakulong ba kahit isa? Sinabi ipapasa yung Independent Commission for Infrastructure na mag-iimbestiga. Pinasa ba? Binola lang kami. Sabi, magpapasa ng isang makatotohanang anti-political dynasty. Ipa-priority. Ano nangyari? Sa halip na anti-political dynasty ang pinasa ng Committee on Suffrage and Electoral Reforms. Ito po ay pro-political dynasties. Hindi lang magpapadaba, magpapabundat pa sa mga dinastiya dito sa ating bansa. Ayan. Palakpakan kay Erice. Palakpakan kay Erice. Sa totoo lang, no, si Erice lang ang gumagawa ng ganyan eh. Kasi wala diyan si Leandro Leviste. Sa tingin ko si Leandro Leviste nasa ibang bansa. Hindi po si Erice ang nagpapalakas sa pangalan ni BP Sara. Ang nagpapalakas po sa pangalan ni BP Sara ay ang mismong kapalpakan ng administrasyon. Yun ang katotohanan. Bothered sila ngayon na bakit lumalakas ang pangalan ni Vice President Inday Sara Duterte. Unang-una, walang ibang nagpapalakas kay Inday Sara kundi ang kapalpakan ng administrasyong ito. Unang-una, ano ba ang sinabi ni Bongbong Marcos? 'Di ba sabi niya, bago magpasko, meron ng makulong dito sa mga corrupt na mga government officials dito sa flood control. Nangako si BBM. Natupad ba? Hindi. Yun ang una. Di ba? Halatang halata na itong si BBM, kung totohanin niya ang sinabi niya na merong makukulong before Christmas, nung nakaraang taon, baka nakakulong na siya ngayon. Hindi, nagtatanong lang tayo Baka kasali ka dyan, BBM. Kasi nabanggit ni Saldico. Grabe itong administrasyon ito. Eto pa. Ano pa bang ginawa ng administrasyon? Di ba? Sinabi na mag-pass ra sila ng Independent Commission for Infrastructures na mag-iimbestiga. Di ba? Sabi nila magpapas sila. May pinasa ba? Wala. Wala rin. Kaya ang sabi ni Erice, binola lang tayo. Binola lang. Sa tingin nyo, yung mga pinagsasabi ni BBM, nagkatotoo? Wala. Ano yan si BBM? Aaminin ko, si BBM magaling. Aaminin ko yan, magaling si BBM. Magaling mambola. Magaling mambola. Kasi kung hindi siya magaling mambola, mananalo kaya siya sa 2022 election? Nabola nga niya si si VP Sara. Nabola niya, napa-oo niya. 30 million, imagine that one kung hindi ka magaling, 30 million yung nabola mo. Grabe. Pero meron pong nag-iisang taong hindi nabola kay BBM. Former President Rodrigo Roa Duterte. Palakpakan. Hindi yan nabola. Kaya itong si Tatay Digong talaga is a very unique person. Siya ang laging nagsabi na wag niyong iboto yan si BBM pero hindi natin pinakinggan. Siya lang po yung taong hindi nabola.
Sinabi niya, weak leader yan. Talagang nagkatotoo yung pagiging weak, di ba? Totoo. Tapos sinabi pa ni BBM, ni former President Duterte, may bagahe yan. Nagpulburon yan. Katotoo talaga. Di ba? So, kung iisipin mo talaga, lumalakas ngayon ang pangalan ni BP Sara, hindi dahil si BP Sara ay epal na nangangampanya sa tao, hindi. Na-emphasize kasi ang mga palpak, mali ng administrasyon. Kaya ang sabi ng taong bayan, kailangan po tayo ng leader na matino, matapang, at may prinsipyo. O, di nakita nila si BP Sara. Ganun lang kasimple. Kayong mga loyalista at mga dilawan ay hindi nyo aaminin yan for sure. Na matino, bright si BP Sara, matapang, hindi nyo aaminin yan, of course. Kasi sarado ang mga utak ninyo, mga bobo kayo eh. Kami mga DDS, mga matatalido kami, may common sense kami. Kayo, kung merong mambobola, meron ring nabola. Which is kayo yun. Kayo yun. Diba? Kami, nabola na kami noon. So enough na. Pero itong mga nanatiling nabola, ewan ko na lang sa inyo, bobo na talaga tawag namin sa inyo. Diba? Enough na yung nabola ka na kaisa, yung pangalawa, pangatlo, enough na. Enough na. May na talaga. May diferensya na talaga mga utak nitong loyalista at mga dilawan. Imagine that one, mga dilawan, kinain pa nila ang sinuka nila. Di ba nakakadiri? Nakakadiri talaga. So, yan po ang reality, no? Eto pa. Papakita ko ito. Itong House of Representatives dito sa impeachment ni BP Sara. Dito mo masasabi na halatang halata talaga sila na pabor sila kay BBM at pinoprotektahan nila si BBM. Halata nga si Luistro, halata. Yung mukha niya, lawyer pa yung mukha na yan ni Luistro na sariling batas natin hindi sinusunod. Anong ginawa niya sa kanyang husband, di ba? Tinago niya sa batas natin. Tinago niya sa batas natin. Sa balita siya mismo inamin pa niya. So hindi na tayo magtataka kung double standards sila. Hindi na tayo magtataka. Si BBM ay basura ang impeachment, pero si BP Sara tuloy ang impeachment. Ito yung balita, ito yung nakakahiya nilang ginagawa. Parehong pamantayan ang ginamit ng House Justice Panel sa pagtalakay sa mga reklamong impeachment laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Yan ang panindigan ni House Justice Committee Vice Chairperson at San Juan City Representative Bel Zamora. Naniniwala si Quezon City 4th District Representative Pong Suntay, magkaiba ang ginawang pagtrato ng House Justice Panel. Buti pa itong si Suntay ay pinaprangkahan niya itong kamera na iba talaga ang treatment ninyo kay VP Sara. Di ba? Wag na tayong magbulahan dito talaga. Bias talaga kayo. Tapos, you claim na equal ang treatment ninyo ni BBM at ni VP Sara? Talaga. Harap-harapan ninyong harap-harapan nyo kaming niloloko taong bayan? Are you sure? Good luck talaga sa inyo. Mga reklamong impeachment laban sa Pangulo at Vice Presidente. Anya, may mga aligasyong nakabatay sa conclusions at mayroon ding hindi malinaw ang salaysay sa mga reklamo laban sa pinakamatataas na opisyal ng pamahalaan. Pero magkaiba umano ang ginawang pag-handle dito ng House Justice Panel, bagay na tinutulan ni Representative Zamora. I beg to disagree. Yeah. I beg to disagree sa utot mo. Isa ka pa. Ikaw ba?
Huwag ka na lang magpaliwanag kasi obvious yung mga galawan ninyo sa pamumulitika ninyo. Dami mo. Itong babaeng to, ang daming satsat. Oh, mas lalong napaghalataan kang bias ka. Ginamit po natin ang parehong standards, Parehong standards? Are you sure na ginamit ninyo? Pwe, parehong pamantayan. parehong pamantayan? Ha? Talaga? Are you sure? Noong Kung i-discredit nga si Madriaga, kinakampihan pa sa mga kaalyado ninyo? Isang preso na si Madriaga, kinakampihan ninyo dyan? Pero yung mga 18, ganito sila kagarapal, ganito sila ka basura ang utak, ganyan sila ka, ang 18 ex-Marines na may credibility, dahil Marines yan grabing disiplina yan mga 18 ex-Marines, na retired 18 ex-Marines. Pero ano ginawa nila? Mas pinaniniwalaan pa nila yung preso. Bulok! Sobrang bulok ninyo, ma'am. impeachment complaints against President BBM. Ngayon po sa impeachment complaints dito po kay Vice President. Are you sure? Ikaw ba? Humarap ka sa media, humarap ka sa taong bayan. Sure ka? Ang kakapal ng mukha mo, ma'am. Nasabihin dyan, kapal ng mukha mo. Impeachment complaints dito po kay Vice President. Dagdag pa nito, nakabatay sa panuntunan ng Kamara ang ginawa nilang pagtalakay sa sufficiency in form and substance ng impeachment complaints. For sufficiency in form, we use the same standards. Uwe! We use the same standards? Ma'am, sa totoo lang, nagsisinungaling ka na. Kung tutuusin pa ha, mas mabigat ang mga ebidensya dito sa flood control issue na ito ni BBM. Wala nga kayong naibigay na clear evidence dito kay VP Sara na nagpapatunay na corrupt siya. Tapos sasabihin nyo, equal yung treatment ninyo. Pwede! Tinignan natin if there was a verification, if there was an endorsement, if there were notarizations. Yun po. For sufficiency in substance, yung mas important. Hindi. Mas mabuti pang aminin mo na bias kayo. Mas mabuti pang aminin na tauhan kasi kami ni Martin Romualdez kaya bias talaga kami. O ganyan. Para isipin ng taong bayan na talagang ginawa nila ang dapat gawin. Kesa gagawa pa kayo ng rason na ito kasi yung nangyari. Tama, equal ang aming treatment, equal ang aming standard sa pag-hearing dito sa impeachment na ito. Ganon, ganyan. Talagang si VP Sara ay talagang ma-impeach, si BBM hindi. Inapaghalataan kayo sa mga ganyan ninyong mga tingnan ninyo. Nagsisinungaling kayo, alam ng taong bayan. Alam ng taong bayan na you are politicking. Sa totoo lang. Hindi naman nyo mabubola ang tao. Sino man ito? Kalimutan ko tong pangalan ng babaeng ito. Huwag niyong iboto ito. Huwag niyong iboto yan. Walang prinsipyo yung mga ganyang klaseng tao. Importante po. We check whether we complied with the rule of the House of Representatives. Parang nagkautal-utal ka, ma'am. Nagkautal-utal ka. Diba? Ganyan ang mangyayari sa'yo kapag may pinapanigan ka, ma'am. Magkautal-utal ka talaga. Representatives that says there must be a recital of facts which will show the impeachable offense and constituting the jurisdiction of the Committee of 54 ang sumuporta sa sufficiency in substance ng dalawang reklamong impeachment laban kay VP Duterte at iisa lang ang tumutol, si Congressman Suntay. Samantala, formal lang natanggap ng kampo ni VP Duterte ang notice to respondent ng House Justice Committee Bigyan ng 10 araw si VP Sara to respond. at ang kopya ng dalawang impeachment complaints at may 10 araw ito para sagutin ang mga aligasyon laban sa kanya. Rosalie Coz, Ay nako, ewan ko na lang
Sa totoo lang, no, sobrang dumi ng politika sa Pilipinas. Sinong kawawa dito? Taong bayan. Oh, taong bayan ang kawawa. Kasi kapag matuloy ang impeachment trial ni BP Sara, ano na yan, pera na naman yan, no? Maglalaan talaga yung pera. Milyon-milyon ang gagastahin ng gobyerno sa mga impeachment na yan. Tapos at the end of the day, ibabasura rin ito sa Supreme Court. Oh. At sana ang Supreme Court hindi magbabago ang isip nila na it's clearly politicking ang nangyari sa Kamara. At kaya nga, no, lahat naman tayo, taong bayan, ay gusto natin ng pagbabago dito sa Pilipinas, di ba? Kayong taong bayan, if you are expecting na pagbabago sa Administrasyong Marcos, wag na kayong mag-expect. Malabong mangyari yan. Malabong mangyari yan. I'm telling you the truth, ha? I'm telling you the truth. Reality po, yan. Di na magbabago. Because we are affected of the away politika. Okay? So expect na lang tayo sa 2028 with Vice President Inday Sara Duterte. For sure, I'm 100% sure mananalo yan si VP Sara, no? So hintay lang tayo dyan. Kasi si VP Sara po is looking forward kung papaano niya pauunlarin ang bayan na ito. Okay? Si VP Sara hindi yan hilig gumante sa kanyang kalaban, no? Pero sabi niya, kung sino yung nagkasala under the administration of BBM, no? Kung sino yung nagkasala, you will be held accountable. Okay? Yung mga kawatan sa Kamara, yung mga nagnakaw sa flood control, good luck sa inyo sa 2028. Kung hindi man, hindi yan masosolve sa under the administration of BBM. Hindi yan masosolve. Kasi, paano mo masolve na, paano mo masolve na ang nag-solve, siya rin yung nagnakaw? Ay, nako. Ito pa. Ito rin si Ombudsman Rimulya. Ito po yung nakakatawa. Ito, mga kaalyado po ito, ha. Kaalyado po ito ni BBM. Same feathers flock together. Yun ang aking masabi dito. Ito, nakakatawa itong si Rimulya dito. Binalita ito ng Inquirer. Itong Inquirer, ha. Kasama pa nila itong Inquirer, ha. Dilawan pa ito, ha. Ombudsman Jesus Crispin Rimulya. Di ka ba nahiya sa pangalan mo? Ginamit mo pa yung Panginoon natin, pero yung pagiging bias mo, Rimulya, halatang halata. Itong si Ombudsman Rimulya, Thursday, which is kahapon, ay nagsabi that the 18 individuals representing themselves as former Marines were acting for political effect. Nothing that while several signatories are no longer in active service, 6 were charged with murder. Nagsalita na po kasi si Rimulya, Rimulya, 6 of the 18 ex-Marines in bribery exposed are facing murder raps. Rimulya, nabanggit ka yung pangalan mo sa affidavit na itong mga 18 ex-Marines. Instead na sasagutin mo ang mga akusasyon nitong mga 18 ex-Marines, iba ang reply mo. Iba ang reply niya. Sagutin mo. Involve yung pangalan mo dito. Involve yung pangalan mo dito. Nakalimutan ko lang kung nakatanggap ka ba ng maleta. Na-involve, I think he was involved in the affidavit about cooperating with the ICC. At labag yan sa batas. Kasi meron naman akong nakalap na balita
nakita, no, sa Facebook na ano raw, pwede raw kakasuhan si Rimulya ng perjury bilang nagsisinungaling siya because dati ang sabi niya hindi siya nakipagkita sa mga taga-ICC. Ngayon, inamin niya na. Mag-create kasi kayo ng group chat ni Trillanes, Rimulya. Di ba? Kasi yung narrative ninyo, nagkakabulyaso na yung narrative ninyo. Nabulyaso eh. Inamin mo noon, ano yun, itinanggi mo noon, ngayon inamin mo na ngayon. If there is inconsistency in your statements, meaning to say, merong nagsisinungaling. Yan ang laging sinasabi ng korte sa kaso ng korte. Yan ang laging if there is inconsistency, merong magsisinungaling. Kung merong nagsisinungaling, pwede itong gamitin bilang ebidensya na hindi po tama ang huli ninyo kay former President Duterte doon sa ICC. Okay? Pero ikaw, Rimulya, dapat sagutin mo itong affidavit ng 18 ex-Marines. Pero ang ginawa mo, lumiko ka sa topic. Sabi mo na 6 dito sa 18 ex-Marines ay meron rang charge na murder. Di ko lang alam kung gawa mo lang ito or given na totoo ito na meron silang na charge sila with murder itong 6 na ito. Bakit mo pag-uusapan yan? Hindi po usapan dito ang kanilang charge nila. Hindi po pinag-usapan yan. Ang pinag-usapan po rito, meron pong korupsyon na nangyari, meron pong maleta na inihatid sa mga taong ito na dapat mong imbestigahan. O kung yung involvement mo sa ICC, inamin mo, pero kung wala kang kasalanan doon, baka inutusan ka lang ng presidente, kung ano yan, sabihin mo, di ba? Walang problema ang taong bayan dyan. Ang problema namin, you cooperate. Huwag kang double standards. Merong nagrereklamo dito. Merong nagpasa ng reklamo sa opisina mo. Itong mga 18 ex-Marines na ito. Dapat mo itong Henry Mulya, haharapin. Tulungan mo itong mga 18 ex-Marines na ito kasi po may dala-dala silang mabigat na ebidensya, may pictures, may videos. Patungkol po ito sa pinaka problema ng Pilipinas ngayon, flood control. Hindi mo ito imbestigahan? Wala lang sa'yo ito? Now, try to ask yourself, Rimulya, are you really suited for your position right now? Deserve mo ba? Deserve ba ng taong bayan na ikaw ang ombudsman? Kasi if you are not productive and you are being selective sa iyong trabaho dyan, kawawa ang taong bayan, Rimulya. Kawawa ang taong bayan talaga. Huwag kang selective, di ba? You are there para walang pinapanigan. Okay? You are there para isolve ang mga problema ng taong bayan through these politicians na sangkot dito sa mga anomalyang flood control, kawatan ng mga politicians. Trabaho mo para ang mga politicians na ito huhulihin mo. Trabaho mo para imbestigahan itong mga sangkot sa flood control ng mga politicians. Hindi mo trabaho para sabihin itong mga 18 ex-Marines na they were charged with murder. Hindi mo trabaho para bias ka sa iyong political na mga kakampi. Dapat hindi ka mamumulitika sa posisyon mong yan, Rimulya. Hindi ka dapat namumulitika. Ombudsman ka.
'Di ba? Pero Rimulya, hindi namin maiiwasan isipin na ikaw ay halik rin sa puwet ni BBM. Bakit may utang na loob ka kay BBM dahil inappoint ka ni BBM? Rimulya, wag kang wag kang magtanim ng utang na loob kay BBM. You work for the people, not for your amos. Ha? Yung mga amo ninyo, amo ni mo si BBM kasi siya yung nag-appoint sa iyo. You do not work for BBM. You do not work for your amo. You work for the Filipino people. Kampihan mo ang taong bayan. Ano ang interest ng taong bayan? Ang interest po namin, hulihin ninyo ang mga politicians na nag-corrupt dito sa flood control. Doon ka tumutok. At itong mga 18 ex-Marines na ito na lumitaw at ang kanilang mga revelasyon ngayon, ito po'y nakakatulong sa taong bayan. Ito po'y nakakatulong sa investigasyon mo para hulihin itong mga politicians na ito. Di ba? So, kayong mga audience ko dito sa Donmar TV, anong masasabi nyo dito sa mga itinalakay natin? Mag-comment kayo. Alam ko, may sarili kayong mga opinion. Babasahin natin yan sa comment section. Alam ko yung mga matatalino kayo, di ba? So guys, paki-like at saka paki-share itong ating video para makatulong tayo na aabot itong mga issues na ito. Aware tayo ang taong bayan. At sa mga bago pa lang dito sa aking channel, if this is your first time, subscribe na po kayo para updated kayo lagi sa ating mga trending na balita. Okay? Walang bayad yan. Pindutin nyo lang ang subscribe button. See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas. And God save the Philippines.